Sa modernong panahon ng digital na komunikasyon, ang Facebook ay hindi lamang isang plataporma para sa pakikisalamuha, kundi isang makapangyarihang kasangkapan para sa iba't ibang niche. Ang bawat industriya, mula sa negosyo at marketing hanggang sa edukasyon at libangan, ay may natatanging paraan ng paggamit ng Facebook upang mapalawak ang kanilang abot at mapahusay ang kanilang koneksyon sa kanilang target na audience. Ang layunin ng artikulong ito ay tuklasin ang mga kakaibang aspeto ng paggamit ng Facebook sa loob ng isang partikular na niche, pag-aralan kung paano ito maaaring magamit ng mga profesional at entusyasta upang makamit ang kanilang mga layunin, at ibahagi ang mga pinakamahuhusay na estratehiya para sa matagumpay na paggamit ng platapormang ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga tiyak na aplikasyon ng Facebook, mas mapapakinabangan natin ang mga oportunidad na dulot nito sa ating partikular na larangan. Alam mo ba kung paano nabuo ang Facebook? Hello mga kaibigan, ngayon titingnan natin kung paano lumipat ang Facebook mula sa isang college messaging app patungo sa isa sa mga pinaka-prominenteng app sa mundo. Sa paglipas ng mga taon, naging isa sa pinakamalalaking tech company sa modernong kasaysayan ang Facebook. Depende sa kung sino ang tatanungin mo, ang kwento kung paano itinayo ni Mark Zuckerberg ang higanteng social network ay maaaring maging kontrobersyal. Kung napanood mo ang pelikulang, The Social Network, noong 2010, may ideya ka kung paano inilunsad ang Facebook sa isang dormitoryo sa Harvard. Si Mark ay may kaalaman sa basic programming skills mula sa murang edad. Ginamit niya ang mga kasanayang ito upang magdisenyo ng software para sa dentist area ng kanyang ama na tinatawag na NET. Pinayagan ng basic software na ito ang kanyang ama na makipagkomunikasyon sa kanyang receptionist. Subalit sa Harvard nagsimula ang pundasyon sa kung ano ang magiging konsepto ng Facebook. Iniangat ni Mark ang kanyang coding skills sa pamamagitan ng pagdevelop ng FaceMash, isang website na nagpapahintulot sa mga estudyante na bumoto sa pinakakaakit-akit na babae. Bagamat ang application na ito ay naging tanyag, hindi ito nagtagal dahil wala siyang sapat na pahintulot para ilathala ang mga larawan ng mga estudyante. Noong ika-4 ng Pebrero 2004 nang inilunsad ang Facebook. Ang orihinal na pangalan ng aplikasyon ay The Facebook na nagbigay daan sa mga gumagamit na mag-upload ng larawan ng profile at ibahagi ang kanilang mga interes. Ang mga tao ay nakakapag-ugnayan sa isa't isa at lumago ang kanilang user base mula sa 1,200 hanggang higit sa 1,000,000 sa katapusan ng taon. Ang malaking user base na ito ay naabot dahil lumipat ito sa ibang Ivy League school sa loob ng Boston area. Si Mark ay sinampahan ng kaso ng kapwa-estudyante. Hindi naging maayos para kay Mark Zuckerberg dahil siya ay sinampahan ng kaso ng kapwa-estudyante na sina Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss, at Divya Narendra para sa pagnanakaw ng kanilang ideya. Ang usapin ay tuluyang naayos noong 2008 nang makipagkasundo si Mark sa kanila sa pamamagitan ng pag-alok ng 1.2 bahagi ng shares sa Facebook. Nang ang site ay nakarehistro noong 2004, inilipat ang kanilang punong tanggapan sa Palo Alto, California kasama si Sean Parker bilang unang presidente. Ang salitang, "the" ay inalis sa pangalan noong sumunod na taon at ang domain na facebook.com ay nakarehistro sa halagang $200,000. Noong Agosto 2008, ang user base nito ay umabot sa 100,000,000 gumagamit. At sa sumunod na taon, ang site ay umabot ng mahigit 1,000,000,000 page views. Finally, noong 2012, umabot sa 1,000,000,000. Gumagamit ang Facebook, kaya't naging isa sa mga pinakasikat na social media site. Ang base ng gumagamit ng Facebook ay nagkaroon ng kamangha-manghang paglaki mula sa simula nito kung saan halos 1,000,000 lang ang mga subscriber hanggang sa mahigit 2.2 bilyon sa katapusan ng 2018. Gayunpaman, mula sa 2015 hanggang 2018, ang paglaki ay naging mas mabagal dahil sa mga plano sa pagpapalawak. Kapag narehistro na ang kumpanya, patuloy itong lumawak ng mabilis sa iba pang mga produkto. Noong 2007, sinimulan ng Facebook ang Facebook Marketplace na ngayon ay nagbibigay daan sa kanila na mag-classify ng mga ad. Noong 2008, inilunsad ang Facebook Chat na nagdala ng ideya ng instant messaging sa ibang antas. Noong inilunsad ang kumpanya, nakinabang ito ng malaki mula sa angel funding na tumanggap ng $500,000 mula sa PayPal co-founder na si Peter Thiel, $12 milyong mula sa Accel,
at $1 milyong mula sa venture capitalist na si Jim Brown. Facebook din ay naglunsad ng Facebook Application Developer Platform na nagpapahintulot sa mga developer ng laro na lumikha ng mga laro na isasama sa Facebook. Ang isa sa mga larong ito ay ang Farmville na naging malaking tagumpay. Naging pinakatanyag. Ang Facebook ay naging publiko sa pamamagitan ng IPO noong unang Pebrero 2012. Ayon sa prospectus, naghahangad itong makalakam ng $5 bilyong. Sa panahong ito, ang kumpanya ay may 845 milyong aktibong buwanang gumagamit. Sa panahon ng pagpapahalaga, ang mga bahagi ay binigyang halaga sa $38 na nagpapahalaga sa kumpanya ng $104 milyong. Si Mark ay nanatili ang 22% pagmamay-ari pagkatapos ng IPO at 57% ng mga karapatang bumoto. Ang IPO ay nagtapos sa pagsira ng $16 milyong at si Mark Zuckerberg ngayon ay may net worth na $19 milyong. Ngayon, ang kumpanya ay may net worth na higit sa $600 bilyong at taunang kita na higit sa $77 bilyong noong 2019, na may higit sa 2 bilyong gumagamit. Noong Abril ng parehong taon, nakuha ng Facebook ang Instagram sa halagang $1 bilyong. Noong sumunod na taon, 2013, sumali ang Facebook sa Fortune 500 Club sa numero 462. Pagkatapos, binili ng kumpanya ang popular na instant messaging app na WhatsApp noong 2014 sa tinatayang halagang $19 bilyong. Nagdagdag din ang kumpanya ng mas maraming reaksyon para sa mga tao upang mahalin, kaputan, malungkot o magwaw na magkomento. Nag-venture din ang mga acquisitions ng kumpanya sa virtual reality nang binili nito ang Oculus VR. Ipinakita nito ang commitment ng Facebook sa pagdevelop ng mga futuristic na produkto upang pagsilbihan ang kanilang lumalaking user base. Mula sa graph, mapapansin mo na ang paglago at paggamit ng Instagram at Snapchat ay mabilis na lumago mula 2017 hanggang 2018 habang ang sa Facebook ay halos flat. Sa katapusan ng 2018, ang paglago para sa dalawang app na ito ay papalapit na sa Facebook. Kontrobersya, kahit na ang kwento ng Facebook ay isa sa malaking tagumpay, ang kumpanya ay hindi nakaligtas sa kontrobersya. Ang una ay kaugnay sa paglitaw ng pekeng balita at mga alalahanin sa data privacy. Nang naging bukas ang platform para sa lahat, nakahikayat ito ng maraming hindi napatunayang mga balita. Naglalathala ang mga tao ng mga balitang hindi totoo upang itulak ang kanilang mga ad na pampatalastas. Ang isyong ito ay lumala pa noong 2016 US election kung saan inakusahan ang kumpanya ng pag-impluwensya sa mga botante sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa ilang Russian firms na bumili ng mga ad upang magpakalat ng pekeng propaganda. Ang mga ad ay pinaniniwalaang nakaimpluwensya sa resulta ng eleksyon. Noong Setyembre taong 2017, nagbigay ang Facebook sa Kongreso ng data na nagpapakita ng mga ad na konektado sa Internet Research Agency. Noong Enero taong 2015, nagpakilala ang Facebook ng bagong tampok na sinusubukang i-flag ang isang kwento bilang pekeng balita, ngunit hindi ito gumana ng maayos dahil ang ilang mga item ay nakalusot pa rin sa sistema. Nakahanap ng paraan ng kumpanya upang malampasan ang pekeng balita sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga post mula sa pamilya at kaibigan na mauna sa newsfeed ng isang tao. Nagdagdag din ang kumpanya ng isang algorithm na maghuhusga sa mga impormatibong artikulo at ilalagay ito sa unahan ng iba sa newsfeed at noong 2017, inilunsad ng Facebook ang kanilang journalism project. Ito ay isang pagtatangka na mapalapit ang agwat sa pagitan ng Facebook at propesyonal na pamamahayag. Sa proyekto, matututo ang isa kung paano matukoy ang pekeng balita. Ang kumpanya ay inakusahan din ng paglabag sa mga batas ng pagkapribado ng data sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga third-party apps na ma-access ang data ng mga user. Ang isa sa mga kumpanyang ito ay Cambridge Analytica. Hinaharap ng Facebook. Ang hinaharap ng kumpanya ay magtututok sa pagpapatatag ng kanilang mga kasalukuyang apps tulad ng Instagram, Messenger, at WhatsApp bilang mga family applications. Ang kumpanya ay nawawala ng lupa sa mga mas batang henerasyon na lumilipat mula sa platform at ang hangarin ng kumpanya ay gamitin ang artificial intelligence upang mapalakas ang demand at nilalaman. Magpapatuloy ang paglago ng kita at magiging interesante na makita kung hanggang saan makakarating ang kumpanya.
Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Facebook ay patuloy na mula sa advertising revenue at ang mga bagong pinagkukunan ng kita ay kasama ang pagsubok ng Facebook sa mobile market. Ano sa tingin niyo tungkol sa paglago ng Facebook? Patuloy niyo bang ginagamit ang application upang makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan? Kumusta ang hinaharap nito? Huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button. Salamat sa panunood ng video.